So yun guys, magandang araw. May repair tayo ngayon na isang electric fan, Eureka. Eureka, wall fan. Yung sinasabit sa pader. O yun o, meron siya ditong sabitan. O yan guys, ang sabi ng may-ari dito, ayaw gumana. Wala daw power. So yan, nakapihit siya sa number 1. Ayan o. Saksak natin. So ayaw umikot. Ayan, nakasaksak na oh. Ayan. So ayaw umikot. So ayan guys, ang gagawin natin dito, bubuksan natin. Buksan natin tong takip sa likod, saka itong screen. Kasi yung screen, titignan natin kung madali ba siyang ikutin yung LC o hindi. Kapag mahigpit, so alam na natin kung anong problema niyan. Buksan muna natin tong screen. So yun guys, nabaklas ko na yung screen niya. At ikutin natin tong LC. So yun, para siyang pumipreno. Ayun o, mahigpit. So pagka ganyan ang problema, shafting sa busing. So pwede natin i-check yung shafting busing mamaya. So tapos ayaw niyang, wala siyang power o kahit ugong wala. Pagka gano'n na bumigay yung fuse nito. So titignan natin, check din natin yung fuse o yung motor. Baka sunog na. So yun guys, hindi pa naman siya na bypass. At sa tingin ko, tayo pa lang ang kumalag. Kasi yung cable tie niya hindi pa rin nabago. Okay pa. Maayos pa. So, pero papalitan na natin. Ayun, nanutong na pala. Overheat na to. Ayun guys, babaklasin ko muna. May tama na ang busing, saka yung shafting sa likod, maitim na oh. Ewan ko lang tong harap kung maayos pa. Pero yung likod, maitim na. Ito, maitim na siya. Na mapekat. Tignan natin kung madumi nga o madumi lang o palitin talaga. Yan. Linisin natin. baka pwede pa. Magaspang. Magalas na siya, oh. Meron na siyang groove. O ano na. Wala na, di nakakanato. Di na ubra. Yung harap pwede pa. Wala na rin. Malaki na rin ang kalaw. Palitin dalawang sabay na natin, shafting busing, dalawang busing saka isang shafting. Palitan na natin. Pero bago yan, check muna natin tong motor. Syempre, yung pag-check nitong motor, ito, dito, sa capacitor na to, dalawa. Yung wire ng capacitor. Kailangan niya, mayroong reading yan. So, yan. Yung wire ng capacitor, tutusukin natin. Pwede dito, putulin. Pero, tusukin muna natin.
Wala yata. Yun. Meron. So, yan. May reading siya. So, ibig sabihin good yan. Fuse nga. Bumigay. Lilinisin muna natin. Yan ang ayaw na ayaw ko sa ganitong electric pan. Yung granahe niya nakalabas. Napupuno na ano to eh. Alikabok. Kasi nahirap na umikot. Magrasa. O langis. Mas maganda yung nakatago yung gear. Kasi nakalabas na ganito. O palit tayo ng shafting bushing. Dahan-dahan lang, no? Ayusin na muna natin itong motor. Unahin na natin. Buti maluluwag lang mga tornilyo, ah. Hindi tayo mahihirapan magtanggal. Kasi pag bagong ganito, alam ko mahirap tanggal ito, eh. Pagtanggal nitong taklob ng motor, dahan-dahan kasi natanggal na yung ano, eh, cable tie. Napatid na, so kailangan ingat-ingat, no? Dahan-dahan. Pagka na konting pagkakamali dito, sasabit to. Puputulan kayo ng ano, rewind. Mahirap na. Ang gagawin dyan, technique ganon. Pag tinanggal nyo, titimiran nyo to, dudukutin nyo. Timiran nyo para hindi siya sasama. Pag sumama yan, ako. Gaya, no? Ang liit lang ng clearance, oh. Baka mamaya kami maputol, ah. Kaliliit po naman. So, wala pa tayong ganitong motor na available. Dahan-dahan lang. Baka maputol. Mahirap na. Walang pamalit. Kunti pagkakamali natin dito, mapuputol to. Ay, mas maganda yung iba. Yung iba ang ginagawa, agaya si Boss Enting. Gina-jumper na lang niya yung fuse. Pwede yun. Kaysa nga na mga ngalag ka, di ba? Yun lang. Pagka nagkaroon na kasi ng overheat, susunog ang motor. Lalo na kapag hindi yung ano niya, jumper malaki. Sunugin niya talaga yung motor niya. Tapos hindi napansin ng may-ari. Ayaw nang umikot, nakasaksak. Pero pwede yung jumper to. Yung kasing mga bagong motor ngayon, kadalasan ano na eh, ka-jumper na lang. Wala na yata silang fuse. Higpit pa naman kayo matanggal. Ito na natin. Spaghetti chip na ito. Pag natanggal.
Mas madali kasi yung magano eh. Mag-jumper kaysa magkabit ng fuse. Sa totoo lang mahirap talaga. Kasi babaklasin mo to buo. Pag nahugutan ka pa ng hibla ng wire dyan, napatiran ka, mas mahirap. Kaya dapat to dahan-dahan. Lalo na pag pumakat ng ganito, mahirap na. You know. You know. Yun, tanggal na. No. Huwag kang kukurap, huwag kang hihinga. Papatiran. Andito kasi ang fuse niya nakatago. Wala na, hindi ata nakikita itong ginagawa natin. Ito, andito ang fuse niyan. Tinago, no, ng spaghetti tube. Ang mapatid. Yun. Ito siya. Ayan. Pinakahirapan nating tinanggal. Testerin muna natin baka buo. Pag buo, ay kahirap tinanggal tapos buo. So testerin natin. Ay sira. Oh, sira. Fuse nga. Oh, so ngayon papalitan natin to ng fuse. Kaya lang ang papalit natin fuse dito, ano na? Kudrado. Wala akong available na ano eh, na haba. Puro kudrado. Wala nang haba. Square. Ayan. Ganyan o. Oh, pwede naman yan. Fuse din naman ang electric pan. Lagyan natin ng sinkable tube o spaghetti tube ulit. Ayan. Oh, malaki. Malaki. Ayan. Tapos kakabit natin yan dito. Paano ba kabit? Kapagin nyo na lang. Pupulupot saka hinangin. Yun. Tapos dito sa kabila. Ayan. Siyempre hinangin natin ito. Para di maaalis at kumapit. Hinang. Hinang.
Lagyan natin ulit itong spaghetti tube niya. Yun. Tingin natin kung nagana na siya mamaya. Tayo yung ano, lalagay na ano dyan. Kalat natin spaghetti tube dyan. Ito. Meron na. Mas malaki. Pwede yan. Kasyang-kasya. Oh. Yun. Testerin natin yung plug. Kung meron na ba siya sa 1, 2, 3. Kapit tayo uli ng tester. Yan. Yung plug nito. Ito yung plug. So, ayan yung plug. Testerin natin. Uy! Uy! Bakit shorted? Ay! Shorted, sira pala yung tester ko pala may problema. Ito kasi palyado eh. Minsan bigla na lang pumapalo ng sagad eh. Oh, papapalit na. So ayan, meron naman ng reading. Bumalik sa dati. Okay, nakisama. May palyado kasi ito, papapalit na rin yung tester natin. Pero wala tayong pambili ng ano, bago. O, pagtsagaan natin. So ayan guys, okay na. Ano kasi, nagkakamali ng tutok minsan na naka times 1 tayo. Tapos, o kaya times 10, ganon. Tututok tayo sa DC pala. O, hindi natin napipit, nagkakamali. Yo, bigla na lang ano. Pre, doon nasisira yung tester. Hindi naman natin napapansin minsan, ano. Kakamali. Nasisira. Nakatututok sa high voltage. O yan, kakabit na natin yung ano, i-fix na natin. Lagyan natin ng cable tie. Siyempre, cable tie. Gawin natin 3. Yan. Okay na. Putol-putol na lang. Masyadong mahaba yung cable tie natin. Ayun. Ayan guys. Palit tayo ng bushing. Saka shafting. So, unahin na natin itong tatanggalin. Mahirap-hirap na naman to. Uy. Parang ito yung bushing na may ano, labi. Total, sira naman na. Tanggalin na natin ang buo. Tanggalin ko na ng buo, matigas. Ito, ayaw din. Yun. Tanggalin muna natin yung gear. Tapos pupulsulin natin to. Ayun, tanggal na. Ako na eh. Yung may labi, bushing na may labi. Maganda naman din yan. Yun lang talaga na pag-abutan na lang. So yun, natanggal na yung holder nya ng bushing. O, matigas. O,
Palitan na natin to ng tuyo-tuyo. Walang langis. Palitan na natin siya ng filter na sigarilyo. Yan. So, yan. Yun. Malinis na. Palitan na lang natin. Meron naman tayo niyan, yung busing na may labi. Bumili rin tayo niyan. Ayun, karami pa nga. Okay. Ayan ang kakabit natin. Busing na may labi. Meron siyang labi. Yan, pagka na-shoot mo dyan yan, hindi na aalog-alog yan. Mahirap nang pa-alog-alogin. Wala tayo ng filter na sigarilyo. Ayan guys, namulot na tayo ng palar na sigarilyo. Pero, ayan. Kabit lang natin dyan. Ayan. Okay. Dalawa yung busing. Dapat pala dinagdagan na natin yung ano. O, ayan o. Naikabit na natin. Hindi nakikita yung gawa natin kasi layo lapit natin yung camera. So, yan. Sana tumaup. Ang pagkabit natin ito dahil matigas, so babaloktutin lang na ganon. Ayan o, baloktot. Saka natin siya ipapasok dito para liliit siya. Madaling ipasok. Tapos kapag pumasok na, saka natin siya iuunat. O, mas madali. Yun na. Oh, yun o. Isang pukpok lang ng bagya. Oh, di ba? Pasok na. Oh. Kapasok na siya. Ngayon, pupukpukin lang natin ng bagya-bagya yung gilid para pagpipit, babalik siya sa dati na hulma ng ano niya. Yun. Para hihigpit, no? Pupukpukin lang yung ano lang, bagya lang. Para kakagat uli yung ano niya doon sa busing. Oh, di ba? Oh, may higpit na. Galing ha? Ito kasing busing na to, pagka ganyang may labi, pag pumasok sa loob yan, mahirap ng gumalaw. Kasi may labi. Parang naglalak ba. So, yan. Dinagdagan na natin ang langis mantika. Pati loob ng busing. Tapos yung kabila, ganun din. Itong harap. Dito tayo sa harap. Tabi muna natin yung motor. Kasi ilan yan. Okay na yan eh. So ito. Dito tayo. Tanggalin na natin. Ito nga pala. Wala natin no. Estado na. Itim na. Tapos. Oh, magalas na. Saka parang lumiit. Ito, pwede itong ano, kasi ano siya eh, pang stainless, mayroon siyang ganyan. So, pag wala kayong makitang ganito, kasi ang tinitignan, ang ginagawa ko dyan, ano eh, papalitan ko siya ng, basta yung dito sa likod niya, kung paano yung giri niya dyan, yung gatla-gatla ng ngipin na yan, ganyan din dapat ang ipapalit ninyo dyan. Ganyan ng, meron kasing magaspang nito, merong mapino. So, dito tayo sa medyo mapino yata ito eh.
Tapos ito, kahit na yung half moon, kahit na yung may tuhog na may butas na ganun, pwede yan. Kasi to, tornilyo lang naman ninyo sa side yun eh, yung hélice nito eh. So walang problema, basta titignan nyo lang ito. Sarap. Oh, ito na yung gagamitin natin na shafting, ano? Bilog. Hindi siya yung half moon, pero parehas lang naman sila sa dulo. Testingin natin yan. Kaya tanggalin muna natin itong busing nito. Ganyan na lang. Mabaklasin lang natin itong busing. Kaya natanggal na. May labi din siya. Dalawa sila. Tanggalin lang natin yung lock ng busing, holder niya. Ayun. Tumalsik. So ito okay pa tong ano nito. O malambot pa. Pero ala na rin siya langis. Pero pwede pa ikabit to. Lilinisin lang natin to ano. Lilinisin lang natin tong lagayan natin. Para malinis. Lagyan natin ng matuyuan to, kaya ganito. Ito na yung ito, linisin din natin itong ano. Alikabok. Okay na. Babaluktot natin uli. Babaluktot ko lang siya ganyan. Ganyan lang. Ayan. Nakabaluktot na naman. So, saka natin siya papasok. Para bagyang pitik lang. Dali ipasok. Masok na. Okay na. Ano lang oh. Pasok na pasok. Pwede na natin siya lagyan ng langis. Ayun. Tagan natin para basang-basa. Hindi agad natutuyo. Kasi pagka kulang, natutuyo ko agad eh. Tapos kapit na natin itong shafting. O yan na yung mga sumisigaw-sigaw. May mga ano uso dito sa amin yung mga ganon eh, nagro-rolling. Nagre-repair ng rep, ganon, washing. Nagpapagod ka lang. Gasolina mo pa. Tapos walang magpapagawa. Eh, kasawa mo. Eh, dito pa naman sa amin. Natuto na yung mga tao. Ayaw nila nang nagpapagawa sa kan. Bibihira na lang yung mga nagpapagawa sa ganyan. Kasi niloloko nila eh. Niloloko nila yung mga nagpapagawa, yung mga customer. Minsan bisingilin nila mataas. Mag-iiwan sila ng cellphone number. Pagka nagka-problema, tawagan daw sila. Mamaya tinawagan na nung may-ari. Hindi na nila makontak. Pero pagka ganon,
madadala yung tao. O kaya ginagawa nila saglit masisira, saan mo po ibabalik? Halimbawa nasira, saan mo sila hanapin? Hindi mo nga kilala. Mabuti sana kung kilala mo, alam mo puntahan, tapos sisingilin ka ng ubod ng mahal. Naku, ay, yung mga tao ngayon dito sa amin natuto na sila, hindi na sila nagpapagawa sa ganon. Kaya ikaw na manggagawa, magro-rolling ka pa, walang nagpapagawa sa'yo, sasakit lang ang ulo mo. Mabuti pa yung suki ka na nila, kilalang kilala ka na. Kaya dito sa amin ganon, wala nagpapagawa, bibihira lang nagpagawa sa ganon. Kaya ako, dito lang ako sa shop, di naman ako maalis, hindi naman ako nag-home service na yung naglilibot. Magse-service lang ako pag meron yung sinundo ako dito sa bahay at papagawa nila ganon. Pero yung maglilibot ng ganyan, mahirap yan. Sasawaan ka lang dyan. So, kakabit na natin. Naging trabaho ko rin nung araw yung ganyan eh, mag-rolling. Pag mumotor ka, kung saan ka makakarating, tapos walang nagpapagawa, sayang lang yung gasolina. Tapos syempre pag bumakyab yun, hindi mo na pupuntahan yun syempre. Pag di mo na pinuntahan, masisira ka naman sa tao. Pag bumakyab naman, pupuntahan mo, loki ka na. Pre, gasolina mo pabalik-balik, hindi ka malulugi. Yung parang tayo yung sisam ng mati, alis na po yung bagay, ikaw agad nakatulong. Parang hindi pag yung parang yung bagay, alam mo yung mga bagay, so mahigpit, pati yung ehe mahigpit, so hirap siya umikot. Ngayon gagawin mo dyan, pupukin mo yan. Ayan, pupuk-puk-puk-pukin mo yung ano yan. Dahan-dahan lang, ano, huwag pakakakuan nitong dito, baka mabingoy, masisira. Para lang umalay yung busing niya. Kasi mahirap talagang i-align ang busing nito dahil yung busing nito yung may labi. Nasubukan ko na rin yan eh. Pero ayan o, kakapukpok mo, bibilis na siyang umikot. Kaya align mo na siya ng maayos. Diba? Pag hindi ka kumbinsido, pukpukin mo pa ng pukpukin. Pero ito hindi, okay na to. At meron na rin siyang alog. O, diba? Okay na. Kabit natin. Tanggal. Ayun, pumasok pa, mali. Yun. Dito siya nang galing, tapos hindi siya papasok, kaloko niya. Ano yan ba kay Ate Jenny na yan?
Yun. Yun, kumagat na. Hoy! Okay na. Oh. Ito. Bali-balik. Bali-balik ko. Yan na yan. Namatasa ganun. Kaya, testingin natin kung gagana na ba siya. Hanap lang tayo ng pwede natin ipan dyan tape. So yun, tayo dito ng tape. Yun, tignan nyo na lang kung gagalaw. Ay, wala yung hilahan na. Yun. Yun. Kaya natin. Nagsuswing yan eh. So, ayan. Ayun, umiikot na. Yun o. Oh, di ba? Ngayon, pag swingin natin. Ayun. Swing na oh. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas. Okay na. Yun o. So, okay na. Yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na yung video natin at total screen na lang naman ikakabit. Madali na lang naman yun. So, hindi ko na ipakita sa inyo.